Isang mapayapang araw po sa lahat. Kumusta po kayo? Isa na namang mahalagang talakayan ang ibabahagi ko sa inyo sa pagkakataong ito. Nais ko lamang pong batiin ang mga kaibigan kong mga Katoliko. Of course, binabati ko rin po ang mga kaibigan kong mga followers ni Brother Eli Soriano. Sana ay samahan kayo palagi ng Panginoon sa inyong ginagawang pag-aaral. At sana ay palaging bukas ang inyong mga puso at isipan na makinig din sa iba. Mahal ko po kayo at sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa video pong ito ay gusto ko na naman pong magtanong ng ilang mga katanungan at sana ay sagutin po ninyo ako ng hindi irrelevant. Kung ano po ang itinatanong ko sa inyo, sana yun din po ang inyong sagutin. Ipapanood ko po ang ilan sa mga videos ni Brother Eli Soriano at pagkatapos ay magtatanong po ako sa inyo. Or pwede nyo rin po itong gawing assignment nyo po. Unang tanong, sabi kasi ni Brother Eli sa kanyang video, ang mga Masoretes daw ay nagsali ng Biblia. Ito po ang video, panoorin po ninyo. Ang ginawa ng mga nagsali ng Biblia, yung Masoretes, pinalitan yung Y, pinalitan ng J. Tapos yung W, pinalitan ng V. Kaya naging JHBH. Ang tanong, may maipapakita ba kayong mga textbook na isinulat ng mga reliable scholars na nagpapatunay na ang mga Masoretes ay nagsali ng Biblia kagaya ng sinabi ni Brother Eli sa video? Pangalawang tanong, wala pong matinong scholar sa panahon natin ngayon na magsasabi na meron pa tayong umiiral na original manuscripts kagaya ng sinasabi ni Brother Eli na yung word daw na unknown sa 1 Corinthians chapter 14 verse 27 ay wala daw sa original manuscripts. Ito, panoorin po natin ang sinabi niya. The word unknown is not in the original manuscripts of the Bible. The word unknown is not in the original manuscripts of the Bible. Ang tanong, may papakita ba kayong ebidensya na meron pa tayong umiiral na original manuscripts? Or di kaya mga librong isinulat ng mga reliable scholars na nagsasabing meron pa tayong original manuscripts? Kung totoong bobo ang mga Katoliko at kayo ay matatalino, dapat alam po ninyo kung ano ang tinatawag na textual criticism at kung bakit kailangan ito. Para po sa inyong impormasyon, kaya nga meron tayong textual criticism dahil ang isa sa mga reasons ay wala na po tayong original manuscripts. Ganito po ang sinasabi sa isang scholarly na aklat. Textual criticism is needed for the New Testament for two reasons. First, the original documents known as autographs no longer exist. And second, no two copies agree completely. If the originals were still with us, there would, of course, be no need for this discipline. Reinventing Jesus, page 54, J. Ed Komaszewski, M. James Sawyer, Daniel B. Wallace. Kaya kung meron pa tayong original manuscripts, hindi na po natin kailangan ng textual criticism. Pangatlong tanong, may nagtanong kay Brother Eli tungkol doon sa nakasulat sa unang Pedro 3:19. Sa isang video ay sinabi ni Brother Eli na yung mga espiritu doon ay tumutukoy sa mga anghel na nagkasala. Ito, panoorin po natin. Yung tanong ko lang ho, kung may kulungan doon sa kabilang buhay, ibig sabihin nun, ano yung, hindi pa imperno yon? Ganito kapatid. Yung sinasabi dyan na mga espiritu dito sa bilangguan, yun yung mga ikinulong ng Diyos nung araw ng mga anghel na nagkasala. Samantala, sa isa namang video ay tumutukoy daw ito sa mga taong suwail. Ito po yun. Pero yun pong mga taon suwail, di sumusunod sa Diyos, hindi po pupunta sa langit ang espiritu ng mga yon. Basahin natin ang unang Pedro 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman,
ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail. Yung palang mga taong suwail, pagka namatay pala yon, ang mga espiritu nila nakabilanggo. Ang tanong ko po sa inyo, aaminin nyo ba na ang sagot ni Brother Eli sa videong ipinakita ko sa inyo tungkol sa unang Pedro 3:19 ay kontra-kontra or i-deny ninyo? May paalala po sa atin ng Biblia. Ganito po ang sinasabi sa Kawikaan 24:21. Anak ko, sa Panginoon at sa Hari ay matakot ka. Sa mga pabago-bago ay huwag kang makisama. Kawikaan 24:21, ang Biblia 2001. Ito po ang ikaapat na tanong. Sinabi ni Brother Eli na yung longer ending or yung Mark 16 verse 9 to 20 ay wala raw sa oldest manuscript ng Biblia. Ito po ang video, panoorin po natin. Halimbawa, itong Bibliang binabasa ko ngayon, 19.5. May nadagdag ba rito? Meron. Kasi 19.5 lang ito tinranslate eh. Ang nadagdag dito yung Marcos, chapter 16, verses 9 to 20. Pero doon sa Codex Sinaiticus na nakita ko mismo yung kopya doon sa British Library, ang Marcos niya nagtatapos sa Kapitulo 16, versikulo 8. Mag-uumpisa sa 9, wala na siyang verse. Ibig sabihin, yung verse 9 up to 20 ng 16 ng Marcos, dinagdag lang yun ang mga kung sino nagdagdag nun. At mali-mali nga yung nandun sa mga verses na yun. Mark 16:9 to 20. It is not contained in the oldest manuscripts of the Bible. Mark 16:9 to 20. It is not contained in the oldest manuscripts of the Bible. Mark 16:9 to 20. It is not contained in the oldest manuscripts of the Bible. Ako po ay hindi tutol kapag sinabi na ang longer ending ay wala sa Codex Sinaiticus. Pero kung magbibigay ka ng conclusion ng verses 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20 ng Marcos 16 ay wala sa oldest manuscripts ng Biblia, ay ito po ay mali. Kung tama ang sinabi ni Brother Eli at naniniwala kayo sa kanya, ito pong nakikita ninyo sa screen ay isang 5th century manuscript na kung tawagin ay Codex Bezae. Kung totoo ang sinabi ni Brother Eli, bakit yung panghuling text na may color blue na nakikita sa manuscript na ito ay bahagi pa ng Marcos 16:15? At yung nilagyan natin ng pula ay ang bahagi ng Marcos 16:16. Maaari magagalit ka sa akin kung hindi ka nakakabasa talaga ng Greek. Pero kung nakakabasa ka ng Greek manuscript ay hindi ka magagalit sa akin. Dahil lang sasabi ako ng totoo na merong verse 15 at verse 16 sa manuscript na ito. Ito naman pong susunod na ipapakita ko sa inyo ay Codex Washingtonianus, isang 4th or 5th century manuscript. Ito po ngayon ay ipapakita ko sa inyo sa screen. Kung totoo ang sinabi ni Brother Eli, bakit yung text na bahagi ng Marcos 16:19 ay nasa manuscript na ito? Magbibigay pa po tayo ng isa pa. Ito pong ipapakita ko sa inyo ay another 5th century manuscript na kung tawagin ay Codex Alexandrinus. Kung totoo ang sinabi ni Brother Eli, bakit po ang first Greek word ng Marcos 16:9 na Anastas ay makikita natin sa manuscript na ito? Huling tanong ko po sa inyo. Kung nakakabasa talaga kayo ng manuscript, dapat alam ninyo na hindi totoo yung sinabi ni Brother Eli na yung Mark chapter 16 verse 9 to 20 ay wala sa mga oldest manuscript ng Biblia. Sana ang video pong ito ay naka-inspire sa mga kapwa ko Katoliko. Samahan nawa kayo ng Panginoon sa inyong walang sawang pag-aaral at pagtulong sa kapwa. God bless you. Ito po ang inyong lingkod, Sister Abigail ng Pathag.